Magandang araw mga boss. Bago mag New Year, isinama ko ng anak ko dito sa mall. Pinasyal niya ako kumbaga, kumain kami sa labas. After nun, dinala niya ako dito sa bilihan ng mga cellphone. Napansin niya pala itong gamit ko na cellphone, naghahang na. Sa totoo lang naman talaga mga boss, naghahang na talaga itong cellphone ko dahil nga sa dami ng mga video. Meron naman na akong ginagamit na pagtatransferan ko ng mga video. Kaya lang talagang mabilis din mapuno itong cellphone ko dahil nga sa malakas kumain ng gig yung mga video ko. Sabi kasi nila pag mataas daw yung resolution ng camera mo or ng cellphone mo, yun daw malakas daw kumain talaga ng gig. At dahil nga sa busog na yung isang cellphone ko, o ito, binilhan na ako ng anak ko ng bagong cellphone para magamit ko nga raw sa pagbablog. Bali itong brand na binili sa akin mga boss, Xiaomi 15T. Ayan daw kasi yung latest ngayon. Ito na mga boss, bubuksan ko na para masilayan ko na itong bagong cellphone na bibilhin nga ng anak ko para sa akin. Alam niyo mga boss, kung ako masusunod, ayoko na mga ganitong kamamahal na cellphone. Sa akin kasi mga boss, mahal na yan. Unang-una wala naman kasi akong pera. At isa pa, kaya pumayag na rin ako na ito yung bilhin niya para sa akin dahil nga sa ang gusto ko kapag nanood kayo ng video, mas maliwanag na kahit na panoorin niyo siya sa TV, maliwanag pa rin yung video. At ito na yung cellphone mga boss, nung tinitignan ko, okay naman siya, maganda naman. Uulitin ko lang, itong bagong brand na gagamitin kong pang vlog na cellphone, Xiaomi 15T Pro. Itong ginagamit ko kasi ngayon mga boss, itong ginagamit kong cellphone ngayon, itong pinang video dito sa bagong cellphone, Redmi naman ito, Redmi Note 13 Pro. Alam nyo kaya ako naman kasi sinasabi yan, may mga nagtatanong din kasi sa akin kung ano daw ang ginagamit kong cellphone, kaya sinasabi ko na dito. At ang mga kasama nitong cellphone kapag binili mo mga boss, syempre nandyan yung ano niya, nakita nyo naman 'di ba? Yung charger niya, tapos ito yung previous niya mga boss kasi pwede na akong mag-charge ng cellphone na ididikit ko na lang itong power bank. Ang tawag ata diyan, magnetic power bank, portable charger. Tapos itong bagong cellphone, syempre may kasama na rin yung case. At kasama rin sa previous niya yung mini pan, yung uso ngayon. Kaya lang yung gusto ko sana na previous yung earphone, ayun wala siya nun eh. Tanging itong power bank lang na magnetic tsaka yung mini pan ay lang ang previous niya talaga. Pero okay na rin yun, di naman ako nagbayad eh, biglang ganun ano. Actually mga boss, simula nung January 1 hanggang ngayon, hindi ko pa nagagamit itong cellphone para nga sa paggawa ko ng mga video. Pero after nitong video na mapapanood nyo, ito yung bumibili nga yung anak ko ng cellphone, yung binilhan niya ako, ibig kong sabihin, gagawa ako ng video na isasama ko dyan, iduduktong ko dito. Kasi maiksi lang naman itong video na ito mga boss eh. At ito nga mga boss, kung makikita nyo, itinuturo sa akin kung paano ko gagamitin itong magnetic charger niya dito sa cellphone, kung paano ko siya ilalagay or ididikit, ibig kong sabihin mga bossing. Actually mga boss, itong gamit kong cellphone ngayon, itong Redmi ko, nako, ilang beses nang bumagsak yan. Kahit yung pinaglumaan kong Redmi, hindi nasisira yun kahit bumabagsak. Ang taas pa ng binabagsakan niya dahil kita nyo naman pinapatungan ko na stand ng camera, di ba? Pag bumagsak yun, ang taas. Pero hindi na sisira yung cellphone ko na Redmi, yung dalawa na ginamit ko na luma. Ewan ko lang ngayon itong bago, kung matibay talaga yan. Sa bagay, pangalan pa lang, Xiaomi, di ba? At ito na mga boss, pinatanggal ko na itong plastic niya para may pa-set up ko na rin itong cellphone. Para pag gusto ko nang gamitin yan, naka-ready na siya. Gaya nga ng sinabi ko, after mabili itong cellphone, hindi ko pa yan ginagamit. Bali December 31 nung mabili nga itong cellphone. Tapos ngayon, January 8 na. Mamaya, magduduktong ako ng video after nito mga boss. Para makita nyo na rin kung alin ang mas maganda, kung yung luma ko or itong bago. Ayan mga boss, kung makikita nyo na i-set up na itong cellphone, susubukan lang dyan yung charger niya, tapos kung gumagana lahat, yung internet, kung okay, gumagana yung wifi, yun na naman ang gagawin dyan eh. At syempre, yung mahalaga dyan, yung call and text gumagana, pati yung data niya, tinitignan lahat yun bago mo bayaran itong cellphone. Syempre naman, napaka-importante na pag ginamit ko na nga itong cellphone sa pagbibideo, dapat maliwanag. Para kitang-kita nyo talaga kung paano ko ginagawa yung sasakyan. Ganun. At syempre, hindi ko naman inaari yun. Alam ko naman na sa bawat paggawa ko ng video, merong tumutulong sa akin. Kaya ako nakakagawa. Ayun ang pananampalataya ko mga boss eh. Hindi ako makakagawa kung hindi ako tutulungan ng Diyos. Kaya maraming salamat sa Diyos sa bawat pagtulong niya sa akin. At ito na mga boss, tapos na yung demo sa akin at yung anak ko naman, binabayaran niya na itong bill.
Isunod ko na itong video mga boss na ginagawa kong sasakyan. Na ang ginamit ko ang cellphone dyan, ito ng bago. Salamat! Magandang araw mga boss. Si po, pihit po, manibela. Para meron tayo ano. Sige. Ano, pag lumiliko kami, maingay. Meron ano? Ano, pagpakanan, ang pihit mo, manibela? Pagpakaliwa. Ah, kaliwat kanan yung ingay niya. Oh, wala sa harapan. Sige nga po, isa pa dito. Oh, sige. Pit. Wala maingay eh. Lakas ano? Oh, dito ko narinig oh. Yung ingay. Oh, sige po. Pihit. Oh, dito sa likod galing. Sige. Nakatapak ka po sa preno? Yung connection nun. Pinagawa mo na ba itong likuran? Wala pa sir eh. Ay, yung ano lang sir, yung mga ano lang dyan. Ano pinagawa mo rin sa likuran? Yung shock lang sir pinalitan. Ito nga ang problema ni customer mga boss. Kapag lumiliko siya, merong maingay. Akala niya sa harapan. Pero nung ma-check ko, dito sa likuran galing yung ingay. Ipaliko ko yung manibela. Sige! Sige po, Pit! Sige! Bah! Grabe, hindi ko matrace kung saan nanggagaling yung ingay dito sa dalawang gulong. Teka lang. Lipat tayo sa kabilang side. Hindi na ako ng counter na ganito, mami. Pasensya ka na. Sa manibela ka pumipit, dito yung ingay eh. Napaka-imposible eh. Sige po. Grabe ah. Sige po. Dali ah. Sige nga po. Sige. Hindi naman ito. Sige po. Dito ko talaga narinig yung ingay sa likuran pero hindi ko matrace. Lumalabas lang naman yung ingay mga boss kapag nililiko ni customer yung manibela niya ng pakaliwa or pakanan. Sige po. Mukhang pasasakitin ang ulo ko nito mga boss ah. Medyo nagugulumihanan ako dito mga bossing. Sige po. Sige. Akala mo merong napupulit ng makapal na yero eh. Sa ginawa kong pag-check up mga boss, wala akong nakitang sirang pyesa dito sa likurang sasakyan ni customer. Unang-una na-check up na yung preno nito, pati yung shock absorber bago na. At dahil nga sa wala naman akong nakitang sira dito nga sa pangilalim niya sa likuran, ayaw ko naman magtuturo para magpalit lang ng pyesa. Tanggalin ko muna itong dalawang gulong dito sa likuran. Tapos, i-check up ko uli yan. May awa naman siguro ang Diyos. Baka sakali tulungan niya ako kung paano yung gagawin ko. Kaya nga tanggalin ko muna itong dalawang gulong dito sa likuran ng sasakyan ni customer. Ito na mga boss, natanggal ko na itong gulong. Ang susunod kong gagawin dyan, papalit ko kay customer itong manibela para malaman ko nga kung saan nagagaling yung ingay pag nililiko itong manibela niya. Nakababa pa rin handbrake sir. Oh, okay lang. O sige, piti manibela. Hop! Walang ingay ano? Okay na. Wala bang umingay eh.
Diretso manibela. Okay. Alam ko na yung gagawin ko dito mga boss. Iangat ko pa itong sasakyan ni customer. Tapos lalagyan ko ng kalso dito sa chassis niya para itong differential bumaba siya. Dahil nga sa ang plano ko dito mga boss, tanggalin ko itong shock absorber pati itong cold spring niya. Kasi nga ang problema ni customer dito mga boss, halimbawa nasa biyahe siya. Tapos kailangan yung kumaliwa or kumanan. Siyempre ililiko niya yung manibela niya. Doon niya ngayon maririnig yung ingay. At ganun siya kalakas. Kaya naiingat si customer pag naririnig niya daw yung ingay na yun. Kahit man ako mga boss natataranta ako kung saan ba nanggagaling yung ingay. Hindi ko malaman sa kakaharap ko. Tititigan ko maigi. Saan ba nanggagaling yung ingay nito? Pero bago yung mga boss, tuluyan ko ng ibaba yung jack nito para itong differential nga bumabayan. Dahil nga ang susunod kong gagawin dyan, tatanggalin ko na itong shock absorber niya para itong coil spring matanggal ko. Pero i-check ko muna itong coil spring mga boss. May papakiramdaman lang ako para makumpleto ko na yung paghatol dito sa sasakyan ni customer. Ayan mga boss, pumasok na sa isip ko kung ano yung gagawin ko dito. Kaya tatanggalin ko na itong shock absorber ni customer. Number 17 yung nut na tinanggal ko mga boss. Tapos dito naman sa baba, meron siyang bolt and nut. Kaya kontrahan yan mga boss. Isang box thread sa number 17 yung gamit ko at saka socket thread sa number 17 pa rin. Siyempre naman. Tapos pwede nyo na ngayon luwagan yan. At pag natanggal nyo na itong nut dito sa bolt niya, pwede nyo na ngayon hilahin itong bolt. Medyo masikip yan mga boss, kaya galaw-galawin nyo lang itong shock absorber. Natanggal ko na yung bolt niya. At para tuluyan mo nang matanggal itong shock absorber, tanggalin mo muna itong lock washer na nakalagay dito sa bolt. Ayan. Tapos hilahin mo na ngayon itong shock absorber. Ang gagawin ko dito mga boss, after ko matanggal itong shock absorber, check upin ko yan mga boss, ipapump ko itong shock absorber ni customer. Kumbaga, iba manual check up ko yan. At ito na mga boss, idinidiin ko nga itong shock absorber ni customer. So far, normal naman. Wala naman akong makitang kakaiba. Good naman itong shock absorber ni customer. Okay naman siya, walang problema. At dahil sa okay naman ito mga boss, wala naman ako nakitang problema dito sa shock absorber ni customer. Kahit naman sa coil spring, wala din akong nakitang problema. Punta naman ako dito sa kabilang side. Dahil nga sa tatanggalin ko rin yung shock absorber dito ni customer. Dito ako magsimula sa bolt and nut niya sa baba ng shock absorber. Ayan o. Tatanggalin ko yan. Gamit ko ulit yan ng box niya sa number 17. Tapos socket threads. Dahil nga sa kontrahan yan mga boss. Kaya dalawang tools yung gagamitin nyo. Pag maluwag na yung nut niya or matanggal mo na itong nut niya, o pwede mo na ngayon hilahin itong bolt. Uga-ugain mo lang itong shock absorber para hindi ka mahirapan pag tinanggal mo nga itong bolt. Kung mahigpit itong bolt, samahan nyo lang ng kaunti tiyaga, matatanggal nyo rin yan. O, diba? Tanggal na siya. O dito ko naman ngayon sa ibabaw ng shock absorber mo. Meron diyang nut na number 17 na tatanggalin ka. O gamit ka ulit ng socket thread sa number 17. Luwagan mo na yan para tuluyan mo nang matanggal nga itong nut. Tapos meron siyang washer dito sa shock absorber. Tanggalin mo muna yan. Tapos butin mo na ngayon itong shock absorber mo. At dahil natanggal mo na nga itong shock absorber, gaya ng dati, itulak-tulak mo itong shock absorber mo o ipump mo siya. Pakiramdaman mo kung meron siyang sumasabit o meron siyang umiingay. Kung sa pakiramdam mo wala naman, magkaparehas tayo ng pakiramdam. Actually mga boss, sa pag-check up na ginawa ko dyan, syempre kinalug-kalug ko rin itong differential dahil maluwag na yan Kaya lang hindi ko na sa inyo napakita ng buo Syempre inisip ko baka mamaya, ayan tingnan nyo, kinakalug-kalug ko yan, tapos pati itong coil, ayan kinakalug-kalug ko itong differential. Iniisip ko kasi baka may sira na bushing dito sa mga arm niya, yung pinaglalagyan niya ng bushing. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ibinaba ko na ng tuluyan itong differential para nga itong coil spring niya matanggal ko at ma-check up ko itong mga rubber insulator niya. Pero sa nakikita ko mga boss, itong rubber insulator, wala naman siyang damage. Ayan tingnan nyo okay naman Wala naman siyang problema Kaya nga hindi ako nag-recommend kay customer na magpalit ng rubber insulator nito. Yung coil spring naman, chinik ko rin. Okay naman din siya. Ayan yung nasa ilalim na rubber insulator. Magkaiba nga pala sila ng rubber insulator mga boss. Mas maliit yung butas ng rubber insulator nasa ilalim. Kasi kaya ko naman sa inyo sinasabi, hindi lalapat yung rubber insulator kapag maliit yung butas na inilagay nyo. Ibig sabihin, nagkabaligtad kayo ng lagay. Dito naman ako sa kabilang side mga boss. Ganon din mga boss, tatanggalin ko din itong coil spring niya para ma-check ko yung rubber niyan. Ito, medyo gumamit ako ng pwersa dyan. Idiniin ko maigi itong differential para matanggal ko nga itong coil spring. Ayan mga boss, nakikita nyo natanggal ko na itong coil spring.
Ganyan talaga mga boss, may mga time gagamit ka ng pwersa, siyempre magbabawas ka ng kaunting lakas mo, pero at paano exercise din yun. O ito ngayon yung, ano na ba pangalan nito? Yung insulator. Pero ilapit ko muna itong camera mga boss, para nga masilip ko itong mga bushing niya, kung okay pa. Ayan mga boss, kung makikita nyo, itong upper arm bushing niya, okay na okay. Tapos dito naman sa baba, yung bushing niya na malaki, ayan suspension, okay din siya oh. Tingnan nyo, di ba? Wala akong nakitang problema dito sa bushing ng sasakyan mga boss eh. Ang tagal kong sinilip niyan, tapos ginalaw-galaw ko, inuga-uga ko. Lahat ginawa ko mga boss eh. Okay na okay talaga. At patunay naman yan, pag nag-road test kami, walang kalampag itong sasakyan customer eh. Kaya lang napakasad to hear naman, makakarinig ka talaga dito ng ingay kapag liliko ka. Ayun ang masakit. Pero para sa akin, okay na rin mga boss kasi kahit papaano, wala naman akong nakitang sira dito sa sasakyan ni customer. At dahil sa mahaba itong video mga boss, pakiabangan sa part 2. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!